ay naririto na makakadalo tayo ng Sunday School. Amen. Dahil sa Sunday School, dito tayo nagiging rooted and grounded sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-jump sa grade 6 kung hindi tayo dadaan ng grade 1. Amen. Or nursery. Diba? So, kailangan natin tatahakin ang mga pagtuturo para sa gayon, mga kapatid, tayo ay lumago, lumalim, patayo sa kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Praise God. At tayo po ay patuloy na tinuturuan ng Diyos. Amen. Salamat sa mga tagapagturo natin na tayo po ay nahuhubog sa mga salita ng ating Panginoon. Glory to God. So tayo po ay ipagpatuloy natin ang series na pagtuturo natin sa Sunday School. Ang nakaraan ay ang topic natin. Mag-recap tayo, mga kapatid. Ano ang napag-aralan natin nung nakaraan? Oy, para wala mang alam. Ano napag-aralan natin nung nakaraan? Praise God, nakatitig kayo sa Sunday School teacher. Titig na titig, pero ang iyong puso at isipan, wala pala doon sa pag-absorb ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, dapat physically present, dapat hindi tayo mentally absent. Amen. Amen? I-absorb natin ang bawat, kasi ito mga kapatid ay ginto na dapat tinitreasure sa ating mga puso. Amen? Amen. Ang salita ng ating Diyos. Kahit pa hindi nyo gusto ang tagapagturo dito, ang importante mga kapatid, yung itinuturo ang ating i-absorb. Yeah. Yung mga tinuturo ang ating kakainin, ating lulunukin, at ating pagbulay-bulayan. Amen. Yung mga salita ng ating Panginoon. Glory to God. So ngayon, ituloy natin ang pagtuturo mga kapatid. Hallelujah. Pag-aralan natin sa umagang ito ang the joy of forgiveness. Amen. Napakasarap kung tayo po ay nagre-release ng pagpapatawad. Amen? Amen. Kasi dito nakikita natin yung nakikita po natin dito yung way ng Panginoon, hindi yung ating kapamaraanan. Kasi ang tao mga kapatid, pag galit tayo sa tao, yung term na enemy mga kapatid sa Griegong pananalita ay ektrus. No, ibig sabihin ng mga kapatid ay sa culture ng mga Hudyo at saka ng mga Griego ay talagang pagkakaaway, talagang gagantihan. No, talagang pagka gumawa ka ng hindi mabuti sa kanila, ay talagang gagantihan ka. Walang patawad-tawad ang culture sa kanila. Pero pagdating sa Biblia, iba ang culture dito. Amen. Dahil sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Amen. Magre-release tayo ng pagpapatawa dahil maghihiganti mga kapatid ay ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Huwag natin ilagay sa sarili nating kamay ang paghihiganti. Amen. Glory to God. So, the joy of forgiveness. What joy there is when a sinner repents. Not only do we rejoice here on earth, but all heaven celebrates. Amen. Basa tayo sa Luke 15, 7 to 10. Ito yung pagpapatawad ng Diyos, amen, sa mga taong makasalanan na willing na mag-repent sa kanilang mga pagkakasala. Alam niyo mga kapatid, ang araw-araw pwede tayo manghingi ng kapatawaran. Hindi lamang ito patungkol doon sa mga sinners or doon sa mga unbelievers. Ito mga kapatid ay dapat i-akibat natin to sa araw-araw ng ating pamumuhay. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nararapat lagi na humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Dahil araw-araw tayo din po ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Let us read Luke 15, 7 to 10. Okay, nakita na?
Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na... Sino may Tagalog ba? Ha? Okay, pray ka lang muna. Sorry mga kapatid. Excited? Praise God! Tayo lahat. Hallelujah, dakilang Diyos, sama naming banal, purihin ka sa umagang ito, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God, na kami muli ay ma-enjoy muli namin sa umagang ito ang presensya mo, Panginoon, ang mga salita mo na aming patatanggap, O God, ang mga pagpapalang espiritual, kumilos ka ng malaya sa buhay namin, na matransform kami sa umagang ito, Diyos, sa mga mensahe mo, Panginoon, kumilos ka ng malaya, Lord God, sa bawat buhay namin. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord. Okay, basa, Brother Belki. Kailangan ko na mag-participate kayo kasi Sunday school naman to. Okay, basa. 15, 7 to 10. 7 to 10. Basa. Sinasabi ko sa inyo, sa gayon din, magkakatuwa sa langit dahil sa Basa. Basa. Sir Jen. may maisip. Malabo na rin. Nasabi ko sa inyo na dahil hindi magkakatuwa sa langit dahil sa isang kamasalanan. Kaysa siyang nakita na makakatuwa. Dahil nagkakailangan ang pagsisisi. Kung aling babae na may saputol na nila na tumawalan siya ng isang putol, ay hindi pagkamat papatulas ng isang ilawan at mawalisan ang bahay at hahanapin masjid hanggang sa ito masumpulan niya. Dahil, at pagka nasumpulan niya ay tutulungan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, ipagkatuwa kayo sa amin. Sapagkat nasumpulan ko ang isang putol na nawala sa akin. Then, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Amen. Thank you. Praise God. So, ayan mga kapatid, no? Nakita natin na kapag ka meron lamang isang kaluluwa na nagsisi sa kanyang kasalanan, laksa-laksang anghel sa kalangitan na nagre-rejoice. Amen. Mayroon ditong babae mga kapatid na nawala yung kanyang gintong pila. Pero nung kanyang hinanap at ito ay kanyang nasumpungan, nagkaroon siya ng celebration. No, pati mga kapitbahay ay in-invite niya. Dahil sa sobra niyang galak. Amen. Praise God. Tayo mga kapatid, kapag ang tao ay nagsisi sa harapan ng ating Panginoon, mas higit na tayo ay nagagalak na meron lamang isang kaluluwa na nagsisi sa harapan ng Diyos. At Amen. kasama ang mga anghel sa kalangitan na nagre-rejoice. May celebration, may kapistahan. Ibig sabihin, ganon kahalaga ang kaluluwa ng tao sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Pero minsan hindi napapansin ng tao yan kung gaano kahalaga ang kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ang katumbas natin buong sanglibutan. Sabi ng Bible, makamta mo man ang buong kayamanan ng buong sanglibutan, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kapatid, napakahalaga ng kaluluwa mo sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya dapat hindi natin sinasayang ang buhay natin. Amen. Kaya ang buhay ng tao ay maiksi lamang sa mundo ito. Pagdating mo ng 50, 60, 70, hindi natin alam tayo ay kukunin na ng ating Panginoon. Kaya ating bigyan ng halaga, pagkakataon, ang mga kaluluwa natin na isuko ang ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. The joy of being forgiven is feeling like no other. It's like getting an unconditional pardon with no string attached. Praise God. Kaya nga pagpapatawad mga kapatid, ito ay hindi napipigilan. Amen. Dahil ang magre-release lamang sa atin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Amen. Sa culture ng mga Catholic, Roman, babanggitin ko.
mga Roman Catholic mga kapatid, kapag pupunta sila sa Father at nag-confess ng kanilang kasalanan, ang kanilang culture mga kapatid ay may indulhensya or indolence. Okay? So, bawat indulhensya mga kapatid, bawat pagkakasala may penalty, babayaran mo yun. Halimbawa, sasabihin mo kay Father, Father, nagdako ako ng Carabao. Bawat pagkakasala mo may bayad yun. At nakita natin, ang tao kapag doon tayo nagko-confess, walang karapatan na mag-release ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen. 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 Dahil ang may karapatan lang sa atin mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus na magpapatawad sa ating mga kasalanan. So ganun ang kanilang culture. Praise God. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, malayang-malaya tayong lumapit sa ating Diyos. Ihingi natin ang tawad ng ating mga kasalanan. At tunay mararanasan natin ang kapatawaran ng Panginoon na no string attached. Amen. Praise God. Malayang ibibigay ng Panginoon yung kapatawaran na yan, mga kapatid. Praise God. At walang bayad. Amen. Hindi pinababayaran ng Panginoon ang pagpapatawad. Hindi katulad ng mga father ni pare. O, sige, bawat pagkakasala mo, bayaran mo yan, ha? Sampung O, ama namin. diba? So, iba sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Di ba ang Diyos mabuti? Imagine mga kapatid, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. So hindi ibig sabihin pag namatay ka na, bayad ka na. No. Ang kamatayan mga kapatid, ang magbibigay lamang niya ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang buhay, yung napako siya sa krus, yun ang pagbabayad, ng kabayaran ng kasalanan ng buong sanglibutan. Kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ng bawat kasalanan natin. Amen. Amen. Dahil wala tayong karapatan magbayad sa mga kasalanan natin. Kaya ang buhay niya ibinigay niya. Kung tutuusin, wala na tayong pag-asa. Tayo ay nasa kamay ni Satanas. Pero niransom tayo ng ating Panginoon para lamang magkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid, ang ating mga kaluluwa. Kaya pinatawad tayo ng Diyos dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Amen. Kaya bigyan natin ng halaga ang ating paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Glory to God. Wala tayong karapatan. Amen. Na yung tanggapin o hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan na yan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa biyaya at habag ng Diyos, doon tayo nagkaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen. Praise God. Kaya huwag tayo magsawang makinig ng salita ng Diyos. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Doon ang gagaling ang ating pananampalataya sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Doon tayo nagiging deeper pagdating sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Okay, basa tayo. Acts chapter 3, verse 19. Okay, Bible drill tayo. Bilis-bilis lang. Kasi ang oras natin ay kabilis. Acts chapter 3, verse 19. Kaya nga, magagsisi kayo at mga balik loob upang magbawi ang inyong mga kasalanan. Okay na ba? Thank you. Okay, sabi dyan, mga balik loob kayo para mapawi ang ating mga kasalanan. Amen? Praise God. Kaya manumbalik tayo sa Panginoon. Take note mga kapatid, ang tao, kahit magpakalayo-layo man yan sa Diyos, Diyos pa rin ang babalikan niya. Amen. Amen?
Kaya manumbalik tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kahit pa sabihin mo matagal ka na diyang Pentecostal, kung ang puso mo naman ay napakalayo sa Panginoon, malayo sa presensya ng Diyos, hallelujah, kailangan natin patuloy manumbalik sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, na kailangan maging dikit tayo sa Panginoon, maging closer tayo sa ating Diyos. Amen. Praise God, hallelujah. Masarap maging friend of God. Diba? Masarap maging kaibigan ng Panginoon. Amen. Pag nakuha natin ang puso ng Diyos, napakasarap. Lahat ng gusto mo, lahat ng favor, mararanasan natin yan. Amen. Same thing din sa ating mga magulang. Diba? Pagka ang puso ng magulang ay nakuha natin, apa? Kahit hindi sasabihin ni Sister Bless kay Sister Chat, ibibigay niya. Amen. No, Sister Bless. Praise God. So ganoon, mga kapatid, ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya lahat ng ating mga pagkakasala, talikuran na natin. Huwag mo lang balik-balikan. Huwag kang tutulad sa aso pag sinuka. Kakainin na naman. Paulit-ulit. Nakasalanan. Nakakadiri. Amen? Talikuran na natin. Hallelujah. Mag-transform na tayo. Kailangan totally na born again ang buhay natin, ang puso natin, ang isip natin ay kailangan totally tayo na born again. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Para wala na mga magnanakaw, wala na mga sinungaling, wala nang gumagawa ng mga kasalanan, mga karumal-dumal. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nakikipag-usap ako sa puso, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Lahat tayo nagde-desire mararapture. Pero kung tayo naman, mga kapatid, ay ayaw magpa-rapture, ay wala namang magagawa ang Diyos sa atin. Amen. Welcome, brother. Dito na si brother, dumating. Tsaka yung kanyang mga mahal sa buhay. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Sa Isaiah 43 verse 25. Isaiah 43, 25. Basa? Parang wala kayong mga Bible? Praise the Lord. Isaiah chapter 43, verse 25. Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalang alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ng inyong mga kasalanan. Wow! Praise God! Siya ang pumapawi sa lahat ng ating mga kasalanan, mga pagsalangsang natin sa harapan ng Diyos. Pinapawi yan, binubura. Merong eraser ang Panginoon sa ating mga kasalanan. Binubura ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag nyo nang alalahanin kasi buburahin na ng ating Panginoon. Kapag pinagsisihan natin ang lahat ng ating mga pagkakasala sa harapan ng Diyos, maliit na kasalanan at malaking kasalanan, kailangan yan isurrender natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Oh, praise God. Alam niyo ba, nililinis ng Diyos ang church na ito? Amen? Ililinis tayo ng ating Panginoon. Pasalamat tayo. Di akala natin lahat tayo dito handa na sa rapture. Yung pala, iilan lang pala ang sasama sa rapture. Ba hindi gusto ng Panginoon yon? Gusto ng Panginoon lahat tayo dito, walang maiiwan. Amen. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Thank you, Jesus. So, mabuti ang Diyos. Sa Micah chapter 7, verse 19. Micah 7, verse 19. Micah 7, 19. Basa. Micah chapter 7 verse 19. Siya ay muling magkataglay ng habag sa atin, kanyang iyakamin ang ating kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng langit. Wow, praise God! Lahat ng kasalanan natin itinatapon ng Diyos sa karagatan. Amen. Amen? Kapag sinuko natin, sinurrender natin, hallelujah,
ng dagat. Hallelujah. Kaya tayo, pag may mga problema, may mga kasalanan tayo, rebuke na natin, tinatapon kita doon sa karagatan. In Jesus' name. Pag may mga sakit tayo, bunutin natin at ihagis natin doon sa karagatan o doon sa impyerno. Ibalik natin kay Satanas yan. Sa kanya galing yan eh. Yung pagkakasala. Amen? Galing sa kanya yan. Doon natin ibalik yan. Dahil wala siyang puwang sa mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Why should we shout and rejoice when we think of how the Lord disposed of our sins? Amen. So dapat talaga tayo mag-rejoice. Amen. Na i-dispose ng Panginoon at alisin ng Panginoon, burahin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Jesus has never refused forgiveness to anyone. Lahat tayo mga kapatid, sa bawat taong lalapit sa Panginoon, hindi niya nire-refuse. Amen? Lahat tayo ay tinatanggap ng Panginoon. Anumang klaseng tao tayo sa mundong ito. Disabled ka man, mayaman ka man, pobre ka man. Hallelujah. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Katulad ng mga criminal, di ba? Katulad ng mga taong mga magnanakaw. Praise God. Mga prostitute. O yung mga babae, mababang lipad. Sila ay binibigyan ng karapatan ng Panginoon na pumasok sa langit at patawarin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Walang pinipili ang ating Diyos. Amen. Ang problema sa tao, mga kapatid, pinatawad na ng ating Panginoon. Minsan meron pa tayong guilt feeling. Diba? Ano ba yan? Naaalala mo lagi ang kasalanan mo. Na akala mo hindi ka pinatawad ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Diyos. Alalahanin natin at kapag dumating sa atin at paulit-ulit na binubulong ng demonyo yung mga kasalanan sa buhay natin, mga kapatid, dapat wala na yung feeling natin. Dapat tayo, mga kapatid, isipin natin na pinatawad na, binura na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, inalis na ng ating Panginoon, naranasan na natin yung forgiveness ng Diyos, mga kapatid. Dapat kapag dumarating yung ganang pinapaulit-ulit ng diablo sa buhay natin, rebukein natin, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, para hindi tayo magiging para hindi tayo makaramdam ng guilt feeling, para hindi tayo makaramdam ng kahabag-habag, o hindi natin naalala pa yung ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Rebukein natin sa pangalan ni Jesus. Naranasan niyo ba yun? Na yung may ginawa kayong kasalanan, paulit-ulit na binubulong ng demonyo sa'yo? Ay, makasalanan ka, ito yung ginawa mo. Ganyan ang kaaway, mga kapatid. Para tayo ay torture ng kaaway. Ay, makasalanan ka. Di ba? Ngayon, mag-ano ka ngayon? Mag-imot-imot ka sa sarili mo. Malulungkot ka ngayon. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, ang kalumbayang galing sa Diyos, nagdala sa atin ang pagsisisi. Sabi ng Roma 2:4, huwag mong hamakin ang kabutihan ng Diyos. Dahil ang kabutihan ng Panginoon ang nagdadala sa iyo patungo sa pagsisisi. Amen. Praise God. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo, mga kapatid, ang culture ng ating sanglibutan, pag nagkasala ka, ang iba nagpipinitensya. Tama? Amen. Para sila daw ay patawarin sa kanilang kasalanan. Gagawa, magpipinitensya ako, kailangan ko magpapako sa krus. Kailangan ko tawag niyan? Ang tawag niyan? Yung mga ganyan? Latigo? Ang tawag niyan? Pinitensya. Ngunit na, mga kapatid, na magpinitensya tayo sa mga kasalanan natin at magpapako ka muli sa krus, magpapako ka sa krus. Hindi na kailangan yun. Simple lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Humingi lang tayo ng tawad sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Diyos. Ating isuko ang ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. At tayo, mga kapatid,
pinitensya ng Diyos sa krus, di ba? Tapos na pinitensya si Kristo sa krus para tayong lahat ay patawarin ng ating Panginoon. Amen. No need nang mo tayo magpinitensya pa. Tapos na. Ang kailangan natin, i-confess mo na lang, Lord, here I am, forgive me. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking nagawang pagkakasala laban sa inyong harap. Dahil siya lang ang may karapatan na magpatawad, mag-release ng forgiveness sa bawat isa sa atin. Amen! Amen. Hallelujah! Praise God! Tunay na napakadakila at napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Praise God! Sa umagang ito mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos kasi patuloy tayong kinakausap ng Panginoon. Amen? Hindi, sa totoo lang, ang salita ng Diyos, laging nagpapaalala sa atin. Di ba? Anong gusto ninyo? Paalalahanan tayo ng Diyos sa salita ng Diyos o parusahan tayo kaagad ng Diyos? Palalahanan. Paalalahanan tayo na salita ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi naman siya katulad sa tao, di ba? Sa atin. Tinuturo sa atin ang ating mga magulang na sa bawat pagkakasala, di ba tayo? Ating kabataan. Pag tayo nagkasala, may punishment tayo sa magulang natin. Pinapalo agad tayo. Pag sutil ka, di ba? Nararanasan natin yun. Pero sa Panginoon, iba. Grabe ang extended mercy ng Panginoon. Amen. Ang haba ng kaawaan at kahabagan ng Diyos sa atin para unawain ka. Sige lang, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ganun ang Panginoon eh. No? Sige, pero tandaan natin, may duration ang kasamaan. Amen. May hangganan. Amen. Nakakala mo, magpapatuloy. Mabait naman ang Diyos, mabuti ang Panginoon. Sige, gawin ko lang ito. I-enjoy ko lang itong kasalanan ko. Take note. May hangganan ang ating kasalanan. Amen? Amen. Katulad ng yung mga corrupt sa, ano yan? DPWH. Di ba mga kapatid? May hangganan ang kanilang korupsyon. Hello? Amen. May hangganan ang korupsyon ng taong kasamaan ng tao kaya pinolgar ngayon ang ating Panginoon. Kahit dito sa church. Amen? Amen. Lahat ng kasalanan natin, ibubulgar ng Diyos yan. Hindi man dito sa lupa, pero pagdating sa langit, ibubulgar ng Diyos yan. Sabi ng Mateo chapter 10 verse 26. Walang may tatago sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ito, may sekreto ako ha. Ito yung aking ginawang kasalanan. Huwag mo sasabihin ha. Kahit pa yan ay sekreto mo sa tao, ihahayag at ihahayag ng ating Diyos. Amen. Kaya wala tayong taka sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Alam niyo si Pedro, di ba? Nung nag-practice ng Panginoon sa kanya, hinula ng Diyos. Pedro, pag tumilaw ang manok ng 3 times, i-deny mo ako. So, ano nangyari mga kapatid? Nangyari na. At yun ay pinagsisihan ni Pedro. Umiyak siya sa Panginoon, nagsisi siya sa harapan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Pinatawad pa rin siya ng Panginoon. Galaw mo yan? After the resurrection ng ating Panginoong Jesus, pinatawad niya si Pedro. Pinatawad niya. Pedro, halika. Gagawin kita disciple ko ulit. O, di ba? Grabe ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Ano kaya kung Brother Belky, Sister, hudasin ka ni Brother Belky, mapapatawad mo kaya siya? Samantalang, di ba? Love na love mo siya. Kaya mo ka siyang patawarin? Kung naghanap ng ibang babae si Brother Belky? Doon ka na daw. So, alam niyo mga kapatid, masakit, di ba?
Sa puso ng Panginoon, masakit yung ginawa ni Pedro. Pero naranasan pa rin ni Pedro yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Praise God. So, what have you done against the Savior? Could it have been worse than Peter's sin? Praise God. If Jesus forgave his disciple, wouldn't he also forgive you? If so, then forgive yourself. Amen. So, matindi pa ba yung kasalanan natin kaysa kay Petro, mga kapatid? So, patawarin natin ang ating mga kasalanan. Isuko natin yan. Patawarin natin ang ating mga sarili. Walang karapatan mag-condemn dyan. Ang Panginoon lang ang may karapatan na mag-condemn sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon lang ang may karapatan na mag-criticize sa atin. Ang Panginoong Jesus lang ang may karapatan na manghatol sa atin. Kahit yung katabi mo, walang karapatan yan, hatulan ka. Amen? Ang Panginoon lang may karapatan na manghatol sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God forgives and then forgets. He does not even keep a list of past wrong or forgiven sins. Why should you? Praise God. Hallelujah. So, ang Panginoon, mga kapatid, totally, kinakalimutan na niya ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya kalimutan. Ito ang masakit, mga kapatid. Praise God. Ano ba ang tunay na pagpapatawad? Ang tunay na pagpapatawad, pag nakita mo ang kapwa mo na may gumawa na ginawan ka ng kasalanan, ay hindi mo na naalala ang kanyang pagkakasala. Pero kapag hindi mo pa siya napapatawad, pag nakita mo ang mukha niya, nakaka-high blood ka na. Tumataas na ang dugo mo. Nakita ko naman ang mukha ng ating kalaban. Diba? Tapos sinasabi mo, pinatawad mo na yan. Hindi yun ang tunay na pagpapatawad. Ang tunay na pagpapatawad, nakita mo man ang kanyang pagmumukha, doon na naalala mo ang kanyang kasalanan, wala nang sakit ang puso mo. Wala ka nang sama ng loob sa kanya. Amen. Kasi pinatawad mo na siya, binura na ng Panginoon sa puso mo ang kanyang kasalanan. Amen. Praise God. Hallelujah. So may mga sasagutan dyan, mga kapatid. Kayo na lang ang magsagot. Amen. Pagsagutan natin. Dito tayo sa true or false. When a sinner repent, not only do they rejoice in heaven, but all earth celebrate. True or false? Answer. True. Number 2, repentance help us earn or merit God's favor. True or false? True. Number 3, our sins are blotted out and cast into the depths of the sea. True or false? Parang hindi kayo sigurado. Nag-almusal na kayo? Kumain na ba kayo? Amen. Laksan niyo naman eh. Maging si Satanas, hindi tatalsik sa trono niyo eh. Number 4, Christ really refuses forgiveness to anyone who asks. False. Number 5, our chief problem is forgiving ourselves. True. Number 6, God instituted divine forgiveness so that feelings of guilt could be taken away. True or false? True or false? True. Number 7, when we fail to live up to God's expectations, guilt feelings torment us. True or false? True or false? True. Number 8, it is not God's will for His children to live under the weight of guilt. True. True. When we do wrong, God must punish us to resolve our guilt feelings. False. False. The cross represents man at his worst and God at his best. Ano sagot? True.
Next. A beautiful story of forgiveness and included in the story of the Peter had, ano sagot? Cursed and denied him and filled. In the darkness of night, only a few days later, Jesus prepared, ano? Ano ginanda ni Jesus? Breakfast. Diretso pala yun. Sorry, nagkamali ako mga kapatid. A beautiful story for forgiveness and included the story of the narrative of the cross. Peter and cursed and denied knowing Jesus. Other disciples had forsaken, ano yan? Him and filled in the darkness of night. Only a few days later, Jesus prepared breakfast for his, ano yan? His disciple who had been fishing all night. When we have you done against the Savior, could it be worse than Peter said? If Jesus forgive him, disciple wouldn't he also forgive you? If so, then forgive yourself, forgives, and then forgets. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating mga. Glory to God. Hallelujah. Hanggang dito na lang ang ating Sunday School. Purihin ang ating Panginoon. I do believe na meron tayong naunawaan. Praise God. Pinagpala ba kayo? Amen. May natutunan ba tayo mga kapatid? Amen. Amen. To God be the glory. So tayong lahat ay tayo. Awit muna tayo. Haba pa naman ang oras. Awit tayo mga kapatid. Patuloy natin pakilusin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Awitin natin yung I sing praises to your name. I sing praises to